po sa bawat isa. Good morning ho. And ako po ay excited at the same time really looking forward for the things na ipinagkaloob po sa atin ng ating Diyos sa kanyang salita ngayong umagang ito. At tayo po ay magtutuloy or i-continue po natin ang ating sermon series sa Book of Ecclesiastes. At tayo po ay nasa second part ng chapter 3. If you could remember last Lord's Day, naituro po sa atin yung first part ng Ecclesiastes 3 and tayo po ngayon ay nasa second part ng ating chapter. And this sermon is originally written and preached by Reverend Mark Chen. Ito po ay na-preach sa First Evangelical Reformed Church sa Singapore and this was preached last 2021 po. So as we proceed, ang isa po na balita na maaring hindi na po natin alam or most of us hindi familiar was meron daw pong case last or during the 1970s. So madami sa atin ay wala pa. Yung iba po ay buhay na yung iba siguro at malakas pa noong 1970s daw po, meron daw po isang lalaki na nakasuhan ng rape tsaka burglary. Yan ang kaso sa kanya. At probably yung lalaking ito ay nasa 20s or nasa mid-20s nung time na siya po ay nakasuhan ng yon. Ang nagsampan ng kaso ay isang babae na kapitbahay niya. So sinabi ng babae na kinilala siya bilang kapitbahay ng babae. At dahil sa ganung testimony ng biktima, dahil sa testimony na iyon, he was convicted in 1978 of that crime. It was 1978. At ang sentensya sa kanya, dahil sa kanya nagawa, 110 years of imprisonment. Medyo saglit lang naman ho. Parang hindi natin alam kung aabot pa tayo sa ganun na 110 years. And imagine na lang po kung ganun katagal ang sentensya sa inyo. Now, after siya makulong, 31 years later, so around nasa nasa early 2000s po tayo, nasa mid 2000s or sa latter part. Ayon sa DNA evidence, napatunayan na wala pala siyang kasalanan. So, ang nangyari po ay napagkamalan lang talaga siya ng biktima and after some years, after a DNA test confirmation, he was proven innocent of that crime. Pero kahit na lumabas yung evidence na yon or lumabas yung test na yon, ang sabi ay hindi naman daw siya basta-basta makakalaya at maghihintay pa ng isang taon. So, 31 years siyang nakulong, tapos naghintay pa siya ng isa pang taon. So, nakulong siya ng 32 years dahil sa isang krimen na hindi naman siya ang gumawa. Imagine 32 years of being imprisoned in which you are not guilty at all of what was accused to you. And to add insult to injury, nagbigay po ng compensation yung Department of Corrections para sa kanya. At para daw makapagsimula siya uli ng buhay niya after 32 years. So sa mid-50s na siya ng time na yun. Though okay naman po sana na may compensation na binibigay. Kaso ang binigay po sa kanya ay $75 lang. So, nung time na yun po ay parang papatak na nasa 4,000 pesos po yung binigay sa kanya. Para daw po sa paniwala. 4,000. Ngayon po, binigyan siya ng cheque, pero dahil wala siyang valid ID nung panahon na yun, it would take still 3 months bago niya makuha or mapa-encash yung 4,000 na binigay sa kanya. Sa panahon natin ngayon, yung 4,000 ng early 2000, kailangan 6,000 na ngayon para mabili yung mga bagay na yun. So, para lang sa perspective natin. Ngayon, marami pa nangyari sa kanya, marami pa siyang ipinaglaban para at the end of the day, hindi naman nag-workout. Hindi rin niya nakuha yung parang para sa kanya after those years na nawala. At pag nakakarinig tayo ng ganitong kwento, alam natin na nakakaramdam tayo ng ganong gigil sa mga injustices na ganitong bagay. At in reality, kahit sa panahon naman natin ngayon, meron tayong napapakinggang mga ganito. Kung naalala nyo po, even few years ago, meron po tayong nabalitaan, I think napabalita rin po to sa TV,
Meron daw pong lolo na 88 years old. I'm not sure po kung narinig nyo na yon, pero siya po ay 88 years old na nahuli at nakulong dahil daw nagnakaw siya ng 10 kilong mangga sa Pangasinan. So wala naman pong injustice dito dahil guilty naman daw po talaga yung si tatay ng pagnanakaw. Pero what's good thing about it is dahil matanda na, nagtulong-tulong na lang yung mga tao para makapag-provide o makatulong para makapagpiyansa si tatay sa kanya nagawa. Walang injustice dito, pero at the same time, yung contrary noon is that meron tayong mga nababalita ang mga tao na naa-accuse ng pagnanakaw na hindi naman 1 kilong prutas lamang o kung ano man, kundi pagnanakaw sa pera ng taong bayan, and milyon-milyon po ang pinag-uusapan natin dito. Ngayon po may mga balitang billions yung pinag-uusapan. Pero hanggang ngayon po ay malaya sila. Dahil wala naman daw pong ebidensya, and even pag nagawa sa tamang process, yung mga contractor na lang daw po muna yung imbestigahan dahil sa kanila naman daw po dapat simulan ng investigasyon. Ang nakakatawa po dito ay yung contrasting image na pag sa ordinaryong tao parang ang bilis ng batas, parang ang bilis ng hustisya, pero sa iba parang may pinapaboran ata. And this is not something na kwento-kwento lang. This is a reality that we're seeing right now. And that is the reality that there is injustice in this world. There is indeed injustice in this world. And ganun na dati pa, at hanggang ngayon ay ganun din po ang nakikita natin. Yung mga guilty, pwede silang makalaya at ngayon ay masaya pa rin. Yung mga accuser na nagsasabi naman ng katotohanan, eventually dumadating yung pagkakataon na sila'y natatakot at pinipili ng hindi magsalita. At maaring may mga tao, tulad ng nakita natin sa kwento kanina, na nakasuhan ng isang krimen na hindi naman talaga sila yung gumawa. Such injustice that we are witnessing even today. And even in the scriptures, for example, there are aspects wherein, for example, sa buhay ni Cain, kung saan pinarusahan at tinataka ng Diyos si Cain dahil sa pagpatay niya sa kanyang kapatid na si Abel. Pero siya mismo na nakagawa nito, siya mismo na guilty sa kanyang murder. Siya pa yung may ganang magreklamo at ang sinasabi niya sa Diyos ay masyado daw mabigat yung punishment na ibinigay sa kanya ng Diyos. At even to the point na sinasabi na dahil sa nagawa niya, is gusto rin siyang saktan o patayin ng mga tao sa paligid niya. Samantalang mas matindi pa naman talaga dapat yung parusa na karapat dapat kay Cain, and it's all because of God's mercy na hindi naman pinahintulutan ng Diyos na saktan siya ng ibang tao dahil ang Panginoon ang magbibigay ng hustisya sa kanya. And with all of these things na nakikita natin, how should this make us feel? Sa mga bagay na ito na nakikita natin before and even now, totoo, pwede po tayong magkaroon ng ganong pakiramdam, yung galit, yung inis, yung frustration sa mga nangyayari dito sa atin. But truth be told, there is no perfect justice under the sun. And that's the title of our message today. Na wala po talagang perfect justice sa mundo na meron tayo ngayon. And Solomon tells us in this passage 2 realizations na nabasa natin kanina. The first realization, and this is our first point, the first is earthly justice is vain because it is imperfect. That's the first point. Ang pangalawa naman po is we can experience joy through humility when we accept injustice. Yun po yung ating second point. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna lahat ay yumuko at manalangin sa ating Panginoon. Panginoon namin Diyos, kami po ay nandirito ngayon para humingi ng tulong sa inyo. For we acknowledge that apart from you, O God, hindi po namin kayang maintindihan ang iyong mga salita. Kaya po namin itong marinig, kaya po namin itong mabasa, pero para maintindihan namin hindi lang sa aming mga utak, kundi sa aming mga puso at kaluluwa,
Kailangan namin, Panginoon, na Ikaw po ang sumama sa amin at maggabay sa amin, O Diyos. Bigyan mo kami ng karunungan, at the same time, bigyan mo kami ng bukas na puso na handang tumanggap ng iyong salita, magpaayos sa iyong salita, makahanap ng comfort sa iyong salita, at makatanggap ng iyong pagpapala sa araw na ito. May continue to be with us, O Lord, and we acknowledge that it is only by your grace that we receive revelations from you through your word. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So tayo po ay pupunta na sa ating first point. Earthly justice is vain because it is imperfect. Yan po ang ating first point. Ngayon po, nabasa natin kanina sa ating scripture reading, specifically sa verse 16. At hayaan niyo pong basahin ko sa ESV version. Sabi dito, "Moreover, I saw under the sun that in the place of justice, even there was wickedness. And in the place of righteousness, even there was wickedness." Yun po ang ating nabasa sa verse 16. Dito po patuloy na ina-affirm ni King Solomon ang mga katotohanan na nare-realize niya, in which ito yung mga naririnig at natututunan natin sa ating scriptures, sermon series sa Ecclesiastes. At ang natutunan at ina-affirm niya dito is that there is this injustice in this world. At dito sinabi pa na under the sun. Ibig sabihin nito, kahit saan mang dako ng mundo, kahit saan man tayo pumunta. At dito, in-emphasize niya that even in the courts of law, kung saan doon naman dapat ipinapatupad at ipinaglalaban ng hustisya, ay sinasabi ni Solomon na even there, meron at merong kasamaan tayong nakikita. Ibig sabihin, in those places of supposed righteousness and justice, there is iniquity. There is iniquity in such places in this world. Hindi lang po sinabi ni King Solomon dito na walang hustisya sa buong mundo, kundi sa mismong lugar kung saan inaasahan yung totoong hustisya, doon nagkakaroon pa rin ng dayaan, doon nagkakaroon pa rin ng lamangan at kasamaan. And what's amazing about this sa nakikita natin at nababasa natin din ngayon is, what's amazing about this realization is that it came from Solomon himself. Si Solomon na siya mismo ay ang hari ng Israel nung time na yon. He's a man that was so renowned for his wisdom in terms of his judgment. Ibig sabihin, his execution of justice was sound when he was there. His execution of justice was fair. It is just and it is equitable. He was known to be the wisest king in making proper and sound judgment in his time. At alam po natin yun, nabasa natin yun at narinig natin yun tungkol sa, for example, kung paano niya hinarap yung dalawang nanay or dalawang babae na nagkiklaim na sa kanila yung bata. So pinag-aagawan nila yung sanggol. At dito nakita natin, kung aalalahanan natin na sa ginawa ni King Solomon, na-expose niya kung sino talaga sa kanilang dalawa ang totoong nanay ng bata. Na kahit anong claim nila, nagawa niya ni Solomon na magbigay ng tamang judgment at ipakita kung sino nga ba ang tunay na nanay. Doon napapakitaan tayo ng totoong wisdom. At doon nare-remind at pinapakita sa atin yung ability niya to execute proper justice. And we all know that because of this wisdom that he had, nagkaroon siya ng ganitong reputation, hindi lang sa Israel, kundi sa ibang lugar, in which even the Queen of Sheba, naging curious or na-curious siya sa kung sino nga ba tong si King Solomon na ito. And that's why she came all the way towards him para lang makita siya at makilala siya. At nung na-meet na niya si King Solomon at nang nakausap na niya si King Solomon, her conclusion was that it is indeed true that he is wise. In-affirm niya yun. Pero sabi niya dito, but in person, he was actually wiser than what she's been told about pagtungkol kay King Solomon. And this caused her to praise God that this kingdom, the kingdom of Israel, the kingdom of God, was blessed and that God himself will be delighted in Solomon's judgment. Yun po yung naging affirmation or confirmation even nung queen
patungkol kay Solomon. Ngayon, kung ganon katindi yung reputation ni King Solomon about this aspect, at kung ganon na lang ang tingin ng mga tao sa kanya, how could Solomon say that the courts of law were perverted if he himself was the law? He himself was the king during that time. At alam natin yon, siya ang hari, that he is indeed full of wisdom and capable of good and sound judgment. Kung paano siya mag-rule, kung paano siya mag-address at mag-assess ng mga issues during his time. Pero yung understanding and yung alam din niya, at marahil yun yung nakikita niya dito, na kilala din niya kung sino yung mga tao sa paligid niya during that time. Kilala niya kung sino yung mga tao nasa baba niya or those people who are under him. Ibig sabihin, there were judges or probably rulers under him who were not like him, who were not sound and just like him, or who doesn't have that wisdom that he has. And even siya mismo na bilang hari, hindi niya kayang itama yung realization na hindi naman niya talaga kayang itama ang lahat ng mga maling nangyayari sa paligid niya. Hindi niya kayang hawakan ng lahat ng kaso sa loob ng kanyang nasasakupan during his time. Imagine Solomon in all his splendor, even he himself could not right all the wrongs that are happening in his kingdom. Kung si Solomon to na pinakamatalino at pinaka-powerful na sa lahat, paano pa nga pala tayo dito? But that's the reality. At kung babalikan natin dito, mga kapatid, hindi lang niya binanggit yung mga nangyayari sa kanyang nasasakupan, kundi he was also talking about all the places under the sun. Ibig sabihin sa lahat ng lugar, kahit sa mga lugar na hindi niya nasasakupan, he's acknowledging na meron at meron pa ring injustice sa lahat ng lugar. And we know that even at the time of Christ, even Pontius Pilate, naghugas kamay siya sa kanyang ginawa, na doon panahon na yon, pinili niya na at ang tingin niya, mas mabuting pagbigyan na lang yung kagustuhan ng mga Hudyo at magpakawala ng isang kriminal at hayaang ipapatay ang ating Panginoong Jesus kaysa magkaroon pa ng matinding kaguluhan sa lugar na iyon. Mas pinili niya na unahin yung kapakanan ng kanyang sarili, ng kanyang posisyon, kaysa gawin yung tama. And even si Paul, na nakaranas na maikulong ng 2 taon ng walang paglilitis. At maya't maya, lagi siyang pinapatawag dahil umaasa at nag-aabang yung mga tao na maaari, one way or another, magbibigay ng suhol si Paul para sa kagustuhan niyang makalaya. In which dito na patuloy siya nakakaranas ng injustice. And with such things like these examples, we can ask why, and why nga ba? Bakit nga ba nangyayari yung mga bagay na ito? Why is it that injustice is happening and it is very rampant? At sa ating Ecclesiastes reading, ang conclusion ni Solomon about this matter is that it is all because of the wickedness and iniquity of the world. Dahil lang naman talaga ito sa wickedness ng tao. Dito sa mundo na meron tayo na sira na ang sistema ng hustisya. Yes, it is still working, but it is not perfect. There are always problems, not just in the time of Solomon, even to the time that we have right now. Marami at marami, even in the scriptures, nakaranas ng mga ganong challenges. For example, even si Joseph, ganon din. Siya ay nakulong ng walang paglilitis during his time. And even kahit sila Mordecai in the book of Esther, ganon din, nagkaroon sila ng threat sa kanilang buhay dahil itong si Haman, gusto ko sana sabihin Haman, pero parang Haman yung pagkabasa sa kanya talaga. Dahil nangako si Haman na bibigyan niya ng parte ang hari, si King Xerxes, sa lahat ng kanilang masasamsam sa gagawin nilang pagpapapatay kila Mordecai. And these are the things that are happening even in their time. Pero ang makikita na natin dito, hindi lang sa panahon nila at hindi lang sa mga nakikita natin at nababalitaan natin sa TV, sa social media, yung mga injustices. Even sa ating mga bahay, nakakaranas at nakakita din tayo ng mga injustices. For example, pagkakaroon ng hindi pantay-pantay na turingan sa mga anak.
Dahil kahit na mayroon tayong kasabihan bilang Pilipino na hating kapatid sa lahat ng bagay, ang nangyayari, meron pa ring nanlalamang na kapatid o nalalamang ang kapatid. At meron pa ring pinapaboran ng magulang na mas pinapaboran ng isa sa isa. Pag may sinabing importante ang mga anak, minsan may mga pagkakataon na hindi sila pinapakinggan ng kanilang mga magulang dahil parang dinedisregard na lang nila yung nararamdaman at pinagdadaanan ng kanilang mga anak. At mas iniisip na lang yung pansarili ng mga magulang. At sa kabila naman, merong mga magulang na nagbibigay ng tamang disiplina sa kanilang mga anak. Binibigay nila ang tamang paraan at binibigay nila ang kanilang lahat para maalalayan, maturuan at madisiplina ang kanilang mga anak. Pero ang problema, nagre-rebelde yung mga anak. Ayaw tanggapin yung pagmamahal at disiplina na binibigay ng kanilang mga magulang dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. And this is the reality even in our homes. That there is injustice. Things are not doing or working the way we expect and we want things to happen. And as sad as this is, hindi naman po tayo dapat pumunta sa sobrang extreme na masyado na tayong pessimistic sa ganitong aspect. Because we will always be reminded of the scriptures that even the Bible tells us that as believers, us being believers, we are also to work and to fight for justice. Ito naman yung patuloy na pinapakita rin sa atin ng scriptures. The scriptures is reminding us of the reality of injustice. But at the same time, we are also being reminded that we as believers should start and should continue to fight and to stand for what is right. Sabi sa Psalms 82 verse 3, "Give justice to the weak and the fatherless. Maintain the right of the afflicted and the destitute." Yun po yung sabi sa Psalms. Kaya nga, sa buong mundo, ang patuloy na nakikita natin, patuloy na isinusulong ng mga Christians, most of them, yung katuwiran at yung katapatan sa pagtayo sa hustisya at yung patuloy na pagpapakita at pagtuturo ng tamang katuruan at yung mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ang patuloy na isinusulong ng mga Kristiyano even in this time of our lives. And even as we look at history, Christians are the one who have abolished slavery. Hindi naman ibang tao ang tumulong para makipaglaban sa bagay na ito. It is Christians. Mga Kristiyano din po ang nagsimulang magpatayo ng mga ospital. And even sa atin ngayon, kung mapapansin nyo, mostly professing or proclaiming Christians yung mga malalaking hospitals na meron dito. Mga pangalan pa lang ng mga ospital na malalaking ospital na hindi na natin babanggitin. Pati yung tinatawag sa ibang bansa na SPCA or yung the Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Christians din po ang nagsimula nito para maingatan at maprotektahan ng mga hayop dahil they acknowledge and we acknowledge that they are also God's creatures. Marami po tayong ginagawang aksyon patungkol sa mga bagay na ito. But when it comes down to it, when we look at it on a very specific aspect at tinignan natin bawat isa, the reality is that we can only do so much on this aspect. It is true that we are not to stop fighting for injustice. We are to continue to fight for it. We are to continue to move forward in fighting for justice. But let us also realize that there's no perfect justice in this side of eternity. Yun po yung isang katotohanan na patuloy nating panghawakan. We are not on the idealistic side na sa time natin ngayon kayang-kaya yung perfect justice because the contrary is what is real. That there is really injustice in this world. Solomon in all his wisdom and power realized that there was only so much that could be done. At kahit na kaya niyang mag-execute ng proper justice, walang kasiguraduhan na ipagpapatuloy ito ng mga susunod na maghahari or susunod na magiging hari kasunod niya. At alam natin in the scriptures na hindi naman nangyari yun. After Solomon, things get worse and worse. And kung sino pa dito, nakikita natin na kung sino pa yung masama, sila pa yung nasa mas maayos na buhay.
At kung sino pa yung nasa tama, sino yung lumalaban para sa tama, sila pa yung mas madalas na may pinagdadaan ng challenges, sila pa yung nasa mahirap na sitwasyon ng kanilang buhay. At ang lahat ng bagay na ginagawa natin ngayon para sa hustisya ay maaring baliktarin ito ng mga susunod pa sa atin. Sabi nga sa verse 22, who can bring him to see what will be after him? And that's a reality. Imagine decades ago, there are people who are fighting and standing against against abortion, to be specific. They would never imagine that in this time, people are now fighting for abortion. And they think that it is the right of those persons to have those decisions. We don't know. And we don't even know what will happen years from now. Hindi natin alam kung ano pa ang babaliktarin ng mundong ito para sa ganitong mga bagay. Solomon cried out for justice, but there's no perfect justice. So verse 16, nabasa natin yung word na moreover. Kasi nga, continuation ito nung natutunan natin last week patungkol sa first part ng chapter 3, na ang natutunan natin last week is that may tamang panahon at pagkakataon sa lahat ng bagay na nangyayari dito sa ating mundo. May mga taong pinapanganak at meron ding namamatay. Merong panahon ng gera at meron ding panahon ng kapayapaan. At ngayon, sa topic natin dito, yes, there is justice, but there is also injustice in this place. Ito na ang nangyayari noon, ito ang nangyayari ngayon, at marahil ito rin ang pwedeng mangyayari bukas at sa mga susunod pang taon. And the truth is that God allowed it to happen right now. God is allowing it to happen. He has appointed it to happen in this time, in this side of eternity. Pero hindi naman po natapos doon. Hindi po natapos sa injustice ang lahat. Kasi Solomon himself said that there would be eternal justice. So verse 17, it says, I said in my heart, God will judge the righteous and the wicked, for there is a time for every matter and for every work. In continuation to what we have learned last Lord's Day, there is really a time for that, and that's what we are holding on even to this time. Ibig sabihin, dadating ng pagkakataon na yun, maybe not here, maybe not soon, we don't know, but there is this eternity that we hope for, na doon magkakaroon ng totoong hustisya. Under the sun, yes, there is indeed injustice, but there will be the time, or there will be a time of eternal justice. Solomon said that God will judge. Sometimes in this life, yes, we have seen it, we can see it, but sometimes not. If I could say, most of the times we don't see the proper justice. Well, if I'm just going to base on what is shown and what is being expressed. Pero alam natin na marami at maraming injustices na nangyayari. But payday will come and the final judgment will come one day. And in the end, Jesus Christ, our King, will come and He will judge all people. Hindi man po natin nakikita pa ngayon at maaaring hindi po natin maabutan sa lifetime na meron tayo. Pero yun yung ating comfort na dadating pa din ang panahon na magkakaroon ng totoong hustisya sa lugar na ito. Yes, there will be times of injustice, but there will still be times of justice, my friends. Meron at meron pa ring hustisya tayong nakikita sa panahon natin ngayon. Even on time nila, for example, sa time ni Mordecai, since nabanggit natin siya kanina, nung time ni Mordecai, merong pagkakataon na gustong-gusto talaga siyang ipapatay ni Haman. At hindi lang si Mordecai, kundi yung mga kasama niya, yung kasama niyang Hudyo. Sinubukan niyang udyokan yung gahamang hari para mag-issue ng decree na ipapatay lahat sila or lahat ng Hudyo. To the point na sobrang excited or sobrang eager ni Haman patungkol dito na nagpagawa pa siya ng lugar para doon daw ibibitin at ibibigti or ibibigtihin si Mordecai. Ganon katindi yung plano ni Haman sa aspect na to.
Pero dahil sa providensya ng ating Diyos, because of God's providence, nalaman ng hari, specific here is King Xerxes, yung mga mabubuting bagay na ginawa ni Mordecai, specifically yung mga ginawa ni Mordecai para sa hari himself. So in the end, ang nangyari is, instead na si Mordecai yung ibitin at patayin, si Haman mismo ang dinala doon para kitilan ng buhay. Imagine, siya pala mismo ang nagpagawa ng lugar kung saan siya mamamatay. Justice served. We know that. We could still see those things. That still, justice being served. For example, ganun din kay Shimei. Si Shimei po was part of the household of Saul. At may pagkakataon na ininsulto ni Shimei si David, si King David. He cursed him continually sa lugar na iyon. At nung una ay akala niya nakakalusot siya sa ginagawa niya. Akala niya he could get away with what he's doing against King David. At nagkataon, at as time goes by, pinagkatiwala na lang ni King David kay Solomon yung paghuhukom sa kanyang ginagawa. At sa panahon ni Solomon, siya ay pinayagang hindi patayin or bigyan ng ganong hatol hanggat nangangako siya na hindi siya aalis ng Jerusalem. But to cut the long story short, hindi naman niya tinupad yung usapan na yon, and eventually, pinapatay din si Shimei dahil sa kanyang nagawa. Indeed, there is time for justice. And even in times that we have right now, there is justice. Sometimes what's coming to a person comes to a person. At ang punto na gustong sabihin ni Solomon dito is that the guilty seem to escape justice for some time. At nakikita natin yun na parang ibang tao na guilty, para silang palos na nakakalusot sa mga ganitong pagkilos at pag-iwas sa hustisya. But Solomon is reminding us that it is only for a short time. And that is our comfort. Dadating at dadating ang panahon at pagkakataon na sisingilin sila ng Diyos sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Huwag po tayong ma-frustrate masyado, kundi patuloy tayong magtiwala na dadating ang panahon na yon na sinabi at pinangako sa atin ng Diyos that justice will be served. That's why in this first point, Solomon's message is clear that for the majority of the people on earth and even to us, there will be opportunities of no perfect justice na mararanasan natin. Pwede tayong makaranas na tayo mismo ay masisingitan ng ibang tao sa pila or mapagbintangan ng isang bagay na hindi naman natin ginawa. Or even pwede tayong makaranas na tayo mismo ay hindi pinaniniwalaan sa katotohanan ng sinasabi natin. We can experience that. Na sadyang hindi patas ang buhay na meron tayo dito sa mundo natin ngayon. But the question before Solomon is this: how does this injustice on earth affect us? Paano nga ba tayo magre-respond sa injustice na ito? And Solomon's conclusion was this. It is consistent at napakinggan natin to ng Ecclesiastes 1, a topic that life is frustrating and then we die. That is Solomon's conclusion. At dito sa Ecclesiastes 3, ganun din yung pinapakita niya dito, that life is not fair, it is unjust, and eventually we will still die. Sa ganitong conclusion, pwede tayong mapanghinaan ng loob, pwede tayong mawalan ng pag-asa, pwede tayong ma-frustrate, even mawalan ng gana sa araw-araw na ginagawa natin, even sa work, yung iba na discourage na magbigay ng kanilang mga taxes dahil sa mga nangyayari. But for the Christian, my friends, for us who truly believes and we hope that we really have that genuine faith in God, I pray that rather than being pessimistic about it, it should give us a godly perspective of how we should see life in this life. And what perspective is that? At yun po yung ating second point. That's our second and last point. Na we can experience joy, that we can still really experience joy even in the midst of these injustices that we have right now, only through humility.
Only through humility, my friends. Ngayon po, bago tayo mag-conclude sa ganong aspect, i-clarify natin na hindi naman po sinasabi dito na hindi na tayo dapat magpatuloy. At yun naman sinabi natin kanina, na hindi nito ibig sabihin na hindi na dapat tayo magpatuloy na ipaglaban ng hustisya dito sa mundo. And we can and we should fight for justice. We should fight for what is right. Pero dito sa mundo natin, alam natin na hindi naman ito lagi nakukuha. Even Solomon himself was not able to obtain it. At kung tayo mismo ay nakakaranas ng injustice, paano nga ba talaga dapat yung ating response? Ano nga ba dapat ang ating nararamdaman? At paano ba tayo dapat mag-respond pag tayo ay naaapektuhan ng mga bagay na ito? And the answer that we are to hear right now is that we should be humbled by it. So, nabasa natin, and now this is a reminder for us that this is a call for humility, my friends. That we should be reminded that we are mere creatures. We are mere mortals. Na kaya natin ipaglaban ng hustisya at kailangan naman talaga yun. Pero kailangan din natin talagang magpakatotoo na maaring hindi natin ma-witness yung perfect justice sa lifetime natin. That's the reality. And may this reality humble us. Kasi minsan may times na talaga liit na, nakakabawas na ng ating pasensya pag may mga gantong sunod-sunod na nangyayari. At sa totoo lang, ang sabi pa ni Solomon, pagdating sa bagay na to, wala tayong pinagkaiba sa ibang hayop. Yun yung matinding, sa dami na pwedeng i-compare sa aspect na to, kinumpara tayo sa mga hayop, sa ibang mga parts ng creation ng Diyos. Dahil ang sabi dito ni King Solomon, dahil tulad nila, tayo ay mamamatay din naman. And that's who we are, and all of us will die someday. And in verse 18, sabi dito, Solomon reflected on the injustice, and he concluded that this injustice was God's way of proving to the people that we are just like animals on some aspects, even on how the reality of life happens. That's verses 9 to 20. Kung ano man ang nangyayari sa mga hayop, whatever comes on the beasts will also come to the sons of men. Even as animals die, people will die. Man is no different, and all will go to the grave and will all become dust in the end. Tayong mga tao at lahat ng mga hayop ay babalik din naman sa lupa. Kasi in reality, ganoon naman po talaga. Ipinanganak tayo sa mundong ito, and mostly ipinanganak tayo sa ospital. Tapos bago pa tayo makalabas ng ospital, marami ng mga in-injection sa atin, marami na tayong tinake na shots, mga bakuna, and then discharge. And even after i-discharge, pabalik-balik tayo sa ospital para habulan ng iba pang mga bakuna. Yung mga hayop, ganoon din po. Lalo na sa mga alaga natin, sila yung pinanganak, dinala sa vet, binakunahan din. Uso niya yun, mga 5-in-1, 8-in-1, at kung ano man. You nurse and drink milk, just like a baby calf. Tayo po ay patuloy na lumaki. Yes, we are growing and maturing. We are being trained. We are being taught in school. Hanggang sa tayo ay tumanda na at magsimula na magtrabaho sa isang maliit na cubicle, sa loob ng isang kwarto from 8 o'clock to 5 p.m., where your company or organization extracts every ounce of blood, strength, and skills from us. Exaggerating na lang po yun. Hindi naman literal. Pero sobra naman talaga minsan. Then when you are too old to work, they will retire you, and sometimes they would even retire you unfairly. Yung nakikita natin sa sarili natin, ganun din naman sa mga hayop. We train them, we groom them, we take advantage of them, and eventually they will retire. Kaya nga po, makikita natin dito, God allows injustice to exist so that you and I would be reminded that we are mere creatures, we are mere mortals, and it should humble us, my friends.
To many of us, we find it utterly meaningless that injustice happens and that we can't do anything to ensure that it lasts. But that's the reality. Kasi kahit si Joseph, for example, si Joseph sa Old Testament, hindi maganda yung naging trato sa kanya, and we know that. Itinapon siya na parang hayop, itinali at ibinenta na parang alipin, na para siyang karne na nilalako sa palengke. Sa Egypt, nagtrabaho siya at kahit papano umangat-angat ang antas ng kanyang buhay or yung estado ng kanyang buhay, he was put in charge of the whole household. Pero eventually, pinagbintangan siya ng asawa ng kanyang boss sa bagay na hindi naman niya talaga ginawa. At dahil doon, ikinulong siya na parang hayop at lumipas ang panahon na siya ay nanatili na lamang na nakakulong. Yung taong tinulungan niya, yung cupbearer, eventually nakalimutan din siya. Nung time na yun. Para siyang hayop. At yun yung realidad. Nangyayari ito sa maraming tao at kahit dito sa Pilipinas ay nangyayari din ito. Wala man po tayo ngayon, tayo dito, wala man po tayo sa posisyon na para tayong alipin or wala man tayo sa posisyon na parang tayo yung hirap na hirap sa buhay. Pero ganun din, hindi naman tayo kabilang sa mga elitista o sa mga taong kinoconsider na elite sa time natin ngayon. At dahil tayo mga ordinaryong mamamayan, ganun din yung pattern ng ating buhay. Most of us will be like beasts, herded around, being groomed, being trained, used by those who are more powerful and capable than we are, until we retire and eventually die. We will face injustice in one way or another. That's a reality. Even in verse 21, it gives a vivid picture of that unfairness. Sabi dito, who knows whether the spirit of man goes upward and the spirit of the beasts goes down into the earth? Who knows? Ang message lang ito is that it gives the picture of death, of how unjust it can also be. For example, ang isang tao ay pwedeng maging biktima ng gera. Siya ay nandun sa kalagitnaan ng gera, then eventually mamamatay na lang siya doon. Iiwan na hindi man lang ililibing at hindi man lang mabibigyan ng atensyon ng mga tao sa paligid niya dahil ang focus nung time na yun is gera na lang ng gera. Out in the open, breathing his last in the open spaces of the battlefield, his spirit or breath expiring. Ngayon sa kabilang banda, may mga hayop na mas may dignidad pa ang pagkamatay kumpara sa mga ganong tao at mas naililibing ng maayos. At kahit dito sa atin po ngayon, pets are treated better in death. Meron pang mga packages ka makikita ngayon na talagang may mga memorial pa yung mga alagang hayop na ang ginagawa nila bago i-cremate, pinapreserve yung paw prints para merong remembrance. Tapos yung mga balahibo, kinokollect, nilalagay sa isang container para remembrance, para sa may-ari. Tapos yung kanilang abo ay talagang nakakontain ng maayos after creation. Samantalang may mga tao, lalo na sa ibang bansa, na tinatratong mas malala pa sa hayop sa panahong ito. Na mas maganda pa ang trato sa isang namatay na hayop kaysa sa taong buhay pa hanggang ngayon. The sad reality of the injustices of this world. And may this keep us humble, my friends. May it keeps it real for us. At pag natuto tayong tanggapin na hindi talaga patas ang mundong ito, it gives us genuine humility to always remind us of who we really are. Because generally, we're not saviors, my friends. We are not movers and shakers of this world. We are not eternal. At tulad nga ng sabi sa verse 19, sa isang banda, halos wala na tayong pinagkaiba sa mga hayop. And this is all vanity. Vanity because we are meant to be much more. And that's the reality of it. Because we are meant to be much more. When God created us, He created us to rule. He created us to have this genuine impact in this creation. He created us to have this legacy in the creation that we are in right now. To have power and dominion over all creation. Sabi nga sa Psalms 8 verse 5 to 8,
Yet you have made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor. You have given him dominion over the works of your hands and have put all things under his feet. All sheep and oxen, and also the beasts of the field, the birds of the heavens, and the fish of the sea, whatever passes along the paths of the sea. Pero hindi na yun yung nangyayari ngayon. At bakit nga ba hindi na tayo ganito? Hindi na tulad ng dati. And we know that. We know the answer to that. Bakit nga ba ang sitwasyon natin ngayon ay ganito na? And we know the answer is all because of Genesis 3. It's all because of sin. It's all because of the fall of man. It's all because of these things that had happened. Hindi na naging tulad ng dati ang mga nangyayari ngayon. Things aren't just anymore. Things aren't perfect. Things are frustrating because of the fall. And it should humble us. This reality should always humble us. And that the other perspective that we should receive and we should be reminded as believers in the midst of these injustices is joy. Na ito yung patuloy na kailangang ipaalala sa atin pagdating sa bagay na ito. Ngayon, maaari nating matanong, paano yun? Paano nga ba magkakaroon ng joy sa kalagitnaan ng bagay na ito? Paano magkakaroon ng totoong kagalakan sa mundong ito na meron tayo? Paano tayo magiging masaya kung hindi patas ang buhay? Paano yun kung hindi naman laging nangyayari yung mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay? Paano yun pag nakakakita tayo ng kawalan ng hustisya sa paligid natin? Paano natin magagawang maging masaya sa sitwasyon na meron tayo ngayon? And the answer to this is that the promise and the truth that we have been reminded of today is that we know that injustice won't last forever. We know that injustice won't last forever. In light of eternity, this is just a quick injustice that's happening. Tulad nga ng sabi sa atin ng preacher, God will be the one who will bring justice. Verse 7, God will judge the righteous and the wicked. In verse 17, I mean. At alam natin kahit na tayo ay mamamatay, kahit na tayo ay mapahamak, at even mamatay, the worst thing that could happen to us, na tayo ay mapahamak at mamatay dahil sa kasamaan at marahil panlalamang ng ibang tao, ang ating mga kaluluwa ay iiwan ng ating mga katawang lupa at tayo ay babalik sa ating Diyos Ama. Even the worst injustice that we could experience, even up to death, the reality is this. In Ecclesiastes 12, verse 7, and the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. Ibig sabihin, iwan natin to at babalik tayo sa ating Diyos na buhay. And because of that, because of this perspective, because of this truth in the midst of all this reality, there can be joy. Joy in accepting that injustice, even if it still exists, we could still have joy. And this joy is attainable despite of the injustices that we had. Minsan po nakakalungkot man isipin or mabigat man isipin na pero baka marahil sa iba sa atin dito ngayon ay medyo mabigat ang pinagdadaanan sa kanyang buhay. Probably, sa time natin ngayon, meron sa atin dito na continuously living in unhappiness na parang kahit saang aspeto ng kanyang buhay, parang lahat may problema. Sa bahay, sa pamilya, sa trabaho, sa mga kaibigan, sa mga relationships, and even sa church, may mga challenges na may mga tao na pakiramdam nila wala nang makakatanggal nito sa kanila, yung mga challenges na to. Na kahit anong mangyari, pakiramdam nila hindi na maaalis ata yung mga burdens na meron sila. Marahil siguro dahil masyado na tayong nakakapit sa mga injustices na naranasan natin even nung tayo'y bata pa. O kung ano man yung pinagdaanan natin noon, na minsan nasasabi natin, ganito kasi ako kasi
ganito yung magulang ko. Or ganito kasi ako dahil ganito yung ginawa sa akin ng magulang ko. Kung nagkaroon lang, probably naiisip na iba, kung nagkaroon lang ng siguro ako ng ibang oportunidad sa buhay, baka mas maayos yung buhay ko ngayon. Or kung ipinanganak lang sana ako at nabuhay sa mayamang pamilya, baka naman mas masaya ako kung ganun. Or pwede nating maisip, for example, sa ating mga anak, bakit kasi ganito yung anak ko, parang sakit sa ulo, hindi naman ganito yung anak ng ibang tao. Mas maayos naman yung anak ni ganito at ni ganyan. Bakit hindi na lang sana katulad yung anak ko ng iba na nakikita ko? Yung reality na minsan ginagamit natin yung mga masasamang bagay na nangyayari sa atin na parang trophy or display, na parang yun ang nagiging basehan ng mga desisyon natin sa buhay. At madalas yun din ang ginagamit nating dahilan para makalusot tayo sa buhay na meron tayo ngayon. At yun din ang isinisisi natin sa lahat ng nangyayari sa atin ngayon. Because that's hard. It could be hard. And even if we know that it is true, that life is frustrating, that life is unjust, as God has intended for this time right now, I want to remind you that there is still hope. May we always be reminded by the truth of God's word that the hope is not found in this world, but found only through what the scriptures have told us. That we can still rejoice because we know that one day there will be perfect justice. This world may not be my home, and we know that whatever our God ordains right now is right. And I hope that it would liberate us when we have this perspective in life to set us free and allow us to still enjoy the life that we have on earth. Kaya nga kahit ganito kabigat yung latter part ng chapter 3, ang sabi pa rin niya sa verse 22, ang sabi niya dito, "So I saw that there is nothing better than that a man should rejoice in his work, for that is his lot. For who can bring him to see what will be after him?" Sabi sa verse 22. Kaya po nawa, matuto tayong maging masaya sa kung ano man ang sitwasyon na meron tayo ngayon, mga kapatid. Dahil hindi man natin alam kung ano, dahil yung reality na hindi naman natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Kasi yun naman talaga yung reality dun. At hindi natin alam, at hindi natin sigurado kung kailan ulit tayo makakaranas ng injustice sa ating buhay. Hindi natin alam. Who knows if you or your loved one will be struck by a disease in the future? Who knows if you will lose your fortune or your job? We don't know. We don't know what is next in our lives. Even tomorrow, we don't know what will happen. That's why we are being reminded to enjoy our life right now. We are always reminded to find joy today. That's the portion that God gives to you under the sun. Kaya nga po, bago tayo matapos, ano naman po yung ilan sa mga practical na applications na pwede nating matutunan sa narinig nating katotohanan ngayong araw na ito. Una po sa lahat, tulad nga na narinig natin, huwag po natin hayaan na ang mga injustices dito sa mundong ito ay pigilan tayong gumawa ng tama sa kung nasaan man tayo ngayon. Hindi po porket na nandadaya yung ibang tao, hindi po porket hindi sila patas lumaban at sila'y madalas man lamang, ay ibig sabihin po doon tayo ay pwede na rin mandaya. Hindi po porket ganun mandadaya na rin tayo, manlalamang na rin tayo para lang hindi tayo malamangan ng ibang tao. Hindi po yun ang dapat na perspective when we see things like these. We have to do what is right. We have to work for what is good. We have to oppose evil for where it is. At ingatan at protektahan natin ang ating mga sarili hanggat sa abot ng ating mga makakaya sa tamang paraan, mga kaibigan. Hindi po pwede na poprotektahan at idedepensa natin ang ating sarili, pero sa mapanlamang na paraan. Unahan ko na sila bago ako pa yung mawalan. Hindi po. We are to protect and guard ourselves, but still in a way that would please our God. At kung
magtagumpay ka sa pagtayo natin, kung magtagumpay tayo sa mga pinaglalaban natin sa buhay, salamat sa Diyos na tayo binibigyan ng kaparaanan ng Diyos na ipaglaban ito. Pangalawa po, lagi nating tandaan na hindi mawawala yung injustice dito sa mundo. Kung meron mang injustice, let's learn to praise God and still trust Him in the midst of all these things. For we know that He is in control. At alam natin na dadating ang panahon na ang lahat ng mali ay itatama ng ating Panginoon sa takdang panahon. May we continue to thank God for His perfect justice. At magpasalamat din tayo sa Panginoon pag tayo ay pinapaalalahanan na hindi natin kayang mabago ang lahat ng bagay sa sarili natin. May we continue to rest easy because of our humility that is being taught to us and given to us by Christ. May we continue to exalt in Christ's ability, live with the injustices that are out of our control, because Christ will right all these things in one day. Pangatlo po, may we continue to remember the gospel, especially sa mga times of injustices na nakikita natin. Tulad nga po ng sabi natin kanina, hindi lahat ng bagay ay maitatama. Hindi lahat ng baluktot ay kayang ituwid basta-basta. At dahil doon mga kapatid, kailangan po marunong tayong magpatawad hanggang sa huli. Dahil hindi naman po perpekto ang mga kasama natin sa buhay. Hindi po perpekto ang ating mga kapatid, hindi po perpekto ang ating mga magulang, hindi po perpekto ang ating mga kasama sa church. That's why even on times of unfair treatments and unfair experiences in life, may we continue to be reminded of the gospel and be reminded that we are forgiven by the Lord. That's why we are to forgive as well. Sa bagay na to, si Jonah nahirapan po sa aspect na to. Si Prophet Jonah. Kasi nung time na yun, gusto niyang maparusahan talaga yung mga nasa Nineveh. Gusto niya maparusahan yung mga Assyrian people. Gusto niya sana na huwag silang makatanggap ng awa mula sa Diyos. Kaya sa kagustuhan niya na yung Nineveh ay makaranas ng judgment ng Panginoon, ang ginawa niya, lumihis talaga siya ng ibang lugar. Pumunta siya opposite of the way na pinapapunta sa kanya ng Diyos. Lumihis ng lugar para hindi mangyari yung gustong ipagawa sa kanya ng Diyos, para lang hindi siya makapag-preach or makapagbigay ng warning sa Nineveh. Kasi mas gusto niya na mas gusto niyang ipatapon sa dagat kaysa magsisi sa kanyang ginawa. And he even waited 3 days before crying out to God for help. But then at the end of the day, the will of God happened and he would still be sent to Nineveh. And when the Assyrians repented, nung nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan at nakatanggap ng kapatawaran at awa ng ating Diyos, even Jonah himself struggled and suffered in witnessing the mercy of God towards those sinners. Dahil gusto niya mapahirapan yung mga taong yun. But may we be reminded that we are also forgiven and we are sinners like them. That's why we must learn to forgive. And lastly, let every occurrence of injustice drive you to Christ. Wala na pong iba. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay dumaan din sa matinding injustice sa buhay na ito, sa mundong ito. The saints of old and even today in various parts of the world go through great injustices. Kaya po kung sila at even ang ating Panginoon ay nakaranas ng ganitong injustices, bakit tayo mag-a-assume at magde-demand na maging exempted sa ganitong sitwasyon ng buhay? They were able to rejoice in the midst of suffering. Tulad ni Apostle Paul sa Philippians 4. He said that not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. That we would learn to rejoice in the Lord whatever situation we are in, because we can find joy and comfort in the midst of midst of all these things through contentment in Christ. Sabi pa nga niya sa verse 10, I rejoice in the Lord greatly in everything. He wrote from prison where he was wrongly accused, unjustly imprisoned. Nung sinulat niya itong Philippians.
Pero paano nga na kaya niyang maging masaya sa lahat ng ito? Siya na mismong nakakulong, unfairly treated, and misjudged by those people. Siya pa mismo yung nag-encourage sa mga Philippians patungkol sa bagay na ito. And even to us now. Paano kaya niyang maging masaya sa lahat ng ito kahit hindi niya alam kung ano mangyayari sa kung papalayain ba siya o hindi. But he know that he didn't belong to himself, but to his faithful Savior, Jesus Christ, that he had fully paid for all his sins with his precious blood and has set him free from the power of the devil. At paano po ito ginawa ng ating Diyos sa atin? For he did this to us and for us by suffering injustice, by taking our sins upon him, being butchered like a sacrificed animal, mercilessly mocked, so that he could purchase justice for us. That's the only reason, my friends. That's the only reason why we can feel liberated despite of the injustices that we are experiencing right now. It is only because of Christ, no one else. For what he did for all of us and for the glory of God. May we learn to have that great freedom and humility by accepting things like this to happen. For great joy comes by knowing that they will be right in the time of the Lord. Dadating ang araw, mga minamahal ko magulang at kapatid, na ang ating Panginoong Jesus ay babalik kasama ng mga anghel mula sa langit at siya ang magdadala ng totoong hustisya dito sa mundong ito. Huwag nawa at sana tayong mapanghinaan ng loob at mawala ng pag-asa at habang hinihintay natin ang araw na ito, matuto tayong tanggapin kung ano man ang mga bagay na kanyang itinakda sa panahon natin ngayon. Whatever he ordains is right. Though now for the cup that we drink, maybe it might be bitter. This reality that we have right now, we take it all unshrinking, all for the glory of God, because our hope is in Christ alone and not in this world. Let us all bow down our heads. Let us pray. Panginoon namin Diyos, marami pong salamat sa katotohanan na aming narinig ngayong araw na ito. At patuloy mo kaming bigyan ng iyong comfort, Panginoon. May you continue to hold us and remind us, O God, that in the midst of the darkness of this world, in the midst of the injustices of this world, wala kaming ibang malalapitan at maaasahan kundi yung hustisya na kaya mong ibigay sa amin, Panginoon. In light of justice, O Lord, we acknowledge that we deserve nothing but death. In light of true justice, O God, we deserve, O Lord, to suffer and die eternally. Yet because of your grace and mercy, O God, you've given your Son to perish on our behalf, to carry the cross for our sins. And he himself have promised that he will return for the true justice to be implemented. That's why we ask you, O Lord, na sa kalagitnaan ng lahat ng ito na meron kami ngayon, huwag mo po hayaan, O Diyos, na mawalan kami ng pag-asa. Na even to the point na hindi man namin maabutan yung perfect justice sa panahon namin ngayon, patuloy kaming magtiwala at magkaroon ng pag-asa sa iyo at wala ng iba. Dahil hindi namin to kaya ng sa sarili namin, hindi ito kaya ng sino mang tao. Ito ay kaya lamang itama at ituwid ng aming Diyos na nagligtas sa amin at nagbigay ng buhay niya para sa amin. Kaya Panginoon, samahan niyo kami, patibayin niyo po ang aming pananampalataya at bigyan mo kami ng totoong kagalakan sa aming mga puso at magkaroon ng totoong kapayapaan sa kalagitnaan ng kaguluhan na nakikita namin ngayon.
We thank you for everything, O God, and we submit to you our lives, and this we pray in Jesus' name. Amen.